Magandang araw, Ma'am Toledo. Ako po si Farhana Imusa at ngayon tatalakayin ko ang kabanata 26 na tinatawag na mga paskil ng El Filibusterismo. Unahin ko ang buod. Maagang nagising si Basilio upang dalawin ang kanyang mga pasyente sa ospital at asikasuhin ang kanyang lisensyatura sa pamantasan. Plano rin niyang kausapin si Makaraig upang humiram ng pera dahil sa nagastos niya sa pagtubos kay Holly at sa pagpapabahay sa kanyang pamilya. Habang naglalakad, hindi niya napansin ang kakaibang kilos ng mga estudyante na tila takot at nag-uusap ng pabulong. Sa San Juan de Dios, nasalubong niya ang isang propesor na malapit sa kanya at tinanong siya kung kasama siya sa isang hapunan noong nakaraang gabi. Napagtanto ni Basilio na may malalang nangyari kaya't pinayuhan siya ng propesor na umuwi agad at sirain ang anumang dokumentong maaaring makapagpahamak sa kanya. Nang itanong ni Basilio kung kasangkot si Simon, sinabi ng propesor na wala itong kinalaman dahil sugatan si Simon at nakakulong sa bahay. Puro estudyante ang sangkot sa gulo. Sa universidad, nalaman niyang may natagpo ang mga paskil na naglalaman ng mga mapanghimagsik na pahayag at pagbabanta. Sinabi ng mga estudyante na maraming mga miyembro ng kanilang asosasyon ang paparusahan at maaaring arestuhin. Bagaman kinakabahan, nagpasya si Basilio na dumaan sa universidad upang makita kung ano ang nararapat niyang gawin. Nakita niya si Sagani na nagagalit sa mga klase dahil tila takot ang mga ito sa nangyayari. Sinabi ni Sagani na dapat harapin ang sitwasyon ng may tapang at huwag umatras sa laban. Hindi mahalaga kung sino ang sumulat ng mga paskil. Mas mahalaga ang kanilang paninindigan. Sa huli, nagdesisyon si Basilio na umalis at puntahan si Makaraig upang asikasuhin ang kanyang utang. Pagdating niya sa bahay ni Makaraig, nahuli siya ng mga guwardiya dahil kasama ang pangalan niya sa listahan ng mga estudyanteng pinaghinalaang may kinalaman sa mga paskil. Kasama si Makaraig, inaresto sila at isinakay sa karwahe patungo sa pamahalaang sibil. Sa sasakyan, ipinagtapat ni Basilio kay Makaraig ang kanyang sadya at nangako si Makaraig na tutulungan siya sa kanyang pangangailangan habang nagbibiro sa imbitahin ang mga gwardiya sa kanilang pagtatapos sa hinaharap. Ang sunod naman dito ay ang mga mahalagang pangyayari. Nagising ng maaga si Basilio upang asikasuhin ang kanyang mga pasyente at lisensyatura sa pamamantasan. Pati na rin ang paghingi ng tulong kay Makaraig dahil sa kanyang pagkakautang dulot ng pagtubos kay Holly at sa pagpapabahay sa kanyang mga pamilya. Ang ikalawa naman, nasalubong ni Basilio ang isang propesor sa San Juan de Dios na nagbigay ng babala sa kanya na sirain ang anumang dokumentong makapagpapahamak sa kanya dahil sa pagkakatuklas ng mga mapanghimagsik na paskil sa pamantasan.
Ang ikatlo naman, nalaman ni Basilio sa universidad na may mga paskil na natagpuan na naglalaman ng mga pagbabanta at mapanghimagsik na pahayag na pinaghinalaang isinulat ng mga estudyante mula sa kanilang asosasyon. Ang ikaapat naman, nakita ni Basilio si Isagani na nagmumungkahi sa kanyang mga kaklase na harapin ang sitwasyon ng may tapang at ipaglaban ang kanilang karangalan anuman ang nakasaad sa mga paskil. Ang ikalima naman, sa kanyang pagpunta kay Makaraig, nadakip si Basilio ng mga gwardiya at dahil kasama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pinaghinalaang may kinalaman sa mga paskil at kasama siya dinala sa pamahalaang sibil. Ang ikatatlo ay ang mga tauhan. Una-una rito ay si Basilio, ang pangunahing tauhan sa kabanata na nagising ng maaga upang asikasuhin ang kanyang mga pasyente lisensyatura at humingi ng tulong kay Makaraig. Hinuli siya ng mga gwardiya dahil sa pagkakasangkot sa mga nangyayaring gulo. Ang ikadalawang tauhan naman ay si Makaraig, isang mayamang estudyante na kaibigan ni Basilio at leader ng mga estudyante. Siya ay inaresto kasama si Basilio dahil sa pagkakasangkot sa mga controversial na paskil. Ang ikatatlo naman ay si Isagani, kaibigan ni Basilio na masigasig na humihikayat sa mga kapwa estudyante na huwag matakot at harapin ang mga nangyayari ng may dignidad at tapang. Ang ikaapat namang natauhan ay si Tadeo, isang estudyante na masaya dahil sa suspension ng klase at nagpakita ng kawalang malasakit sa nangyaring kaguluhan. Ang ikalima naman ay si ang profesor, isang profesor na kaibigan ni Basilio na nagbigay ng babala sa kanya na sirain ang mga dokumento maaaring magpahamak sa kanya. Ang ikaapat naman ay si Juanito Pelaez, isang estudyante na takot sa nangyari at paulit-ulit na itinatangi ang asosasyon ng mga estudyante. At ang mga tagpuan sa San Juan de Dios o Hospital, kung saan unang nagtungo si Basilio upang bisitahin ang kanyang mga pasyente. Ang ikalawa ay sa pamantasan ng Santo Tomas, kung saan nagtagpuan ang mga paskil na naglalaman ng mga mapanghimagsik na pahayag. Ang ikatlo ay bahay ni Makaraig, kung saan nagtungo si Basilio upang humiram ng pera, ngunit sa halip ay nadakip sila ng mga gwardiya at dinala sa pamahalaang sibil. Mga aral at mensahe at implikasyon sa El Filibusterismo, Kabanata 26. Mahalaga ang pagiging maingat at mapagmatyag sa mga pangyayari sa paligid, lalo na sa mga sitwasyong maaaring makapahamak o magdulot ng mahalagang Mahalaga ang pagiging maingat at mapagmatyag sa mga pangyayari sa paligid, lalo na sa mga sitwasyong maaaring makapahamak o magdulot ng pagganib sa sarili. Ang ikalawa ay pagkakaroon ng paninindigan at tapang ay mahalaga sa harap ng mga pagsubok. Ngunit dapat ding isaalang-alang ang kaligtasan at
ang tamang paraan ng pagtungo sa mga problema. Ang ikatlo, sa panahon ng kaguluhan at krisis, dapat pag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang na gagawin dahil sa maling desisyon ay maaaring magdulot ng mas malaking suliranin at pinsala sa sarili at sa ang isusunod ay sumasalalim sa kasangkutan ng panahon. Ang Kabanata 26 ng El Filibusterismo na tinatawag na mga paskil ay sumasalamin sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng aktivismo ng mga kabataan at protesta laban sa katiwalian. At yun lamang po.